Ayun mga kapatid, ito na tayo sa ating part 4, ano, dito pa rin tayo sa haba ng ano na to, sa Cagayan. So, yung binabaybay natin. Dito mga kapatid, makikita natin yung iba't ibang ganda ng tanawin, ano, lalo-lalo sa paligid ng kalsada na to. Mapapansin natin yung mga palayan, yan na lalapad na palayan, tapos sa dulo kabundukan. So dito sa parte ito, kahit sabihin natin na katanghalian tapat, ito ay hindi natin mararamdaman yung pagod talaga, kasi unang-una dahil sa dami rin naman na magagandang tanawin at nag-i-enjoy din naman ang buong tropa sa pagbiyahe, kasi gawa nga nung ang unang-una yung kalsada is napakaganda, di ba? Tapos titingnan natin yung uwi niya talaga na hindi siya hassle, hindi siya traffic, hindi ganoon, kasi ang lawak kasi ng kalsada rito sa lugar na to. Dito nga na sabi ko nga, nung kami ay nagbibiyahe rito sa aming North Loop 2025 na nung nakarating na sa lugar na to, sabi ko parang itong mga kalsada ay walang katapusan sa tuwid. Nai-enjoy ko naman siya, no, kasi first time ko talaga to na makadaan sa kalsada na to o makarating sa lugar na to, kasi nga kalimitan ng biyahe lang natin is hanggang south. Pero nakarating na rin naman ako diyan hanggang Gapan pa lang. Maliban dito sa ngayon na biyahe na to is talagang North Loop na talagang inikot din natin yung norte, ano, hanggang sa hanggang sur, hanggang sa Lawag, hanggang sa Bigan, pabalik uli ng Manila. Pero dito sa part na to kasi is nakaka-enjoy talaga siya na puntahan tong lugar na to. Ito kasi ay mahal na araw, marami rin tayong mga nakakasabayan na mga motorista, yung mga nagbibiyahe din, o yung mga papunta rin sa kanya-kanya mga probinsya. Kasi sa amin naman, isikot lang naman, ang purpose namin talaga is makapag-loop, kasi yun lang ang pinakamahaba nating time or oras sa ating pagbibiyahe, kasi kalimitan is lahat naman tayo po ay may mga trabaho at hindi natin kaya na i-sustain yan kung halimbawa tayo may pasok na tuloy-tuloy yung ganitong kahabang bakasyon. So sinusulit na rin po natin ito, yung ating pagbibiyahe habang long weekend ang tawag nga nila dyan, di ba? Kaya ito ay nagyaya ako sa ating mga kagrupo sa ARCU, at may mga sumama din naman, at yung iba kasi siyempre may family gathering. Hindi naman po kasi natin yan pinipilit yung mga ganyang pagkakataon, kasi siyempre pamilya po muna bago ang tropa. Ito, dito na kami sa may Bambang Public Market. Napapadaan tayo dito sa kanilang bayan, kaya medyo ganyan yung flow ng sasakyan. Maraming namamasero, tricycle, bus, dyan yung mga jeep nakaparada, kaya medyo naantala yung ating biyahe. Pero pagka tayo naman ay nakakalagpas naman sa lugar na yan, doon na naman natin masasabi na ang lugar na naman na to ay walang katapusan. Kasi doon to nakaka-amaze talaga yung kalsada, na dito ko nga nasabi, kaya pala ang Luzon talaga is napakalawak ng kapatagan, na kaya tatawaging Rice Capital of the Philippines. Hindi ko lang po sure yun. Pakitama na lang po kung ako ay mali doon sa sinabi ko na Rice Capital of the Philippines ang Nueva Ecija hanggang Cagayan, no? Kasi yun lang po naman ang nakita ko. Hindi ako sure dyan. Hindi ko po alam. Wala po akong alam tungkol sa mga ganyang mga capital na yan. Ito mga kapatid, dito ang ganda ng tanawin dito sa bundok na yun. At yung natatanaw natin bundok ay hindi ko rin nakalain na dyan din pala kami dadaan din naman sa bundok na yan, ano. Kasi diretso lang naman ang biyahe namin, tuloy-tuloy lang. So hindi naman namin tinitingnan kung anong dulo, kasi naka-Waze lang din kami, naka-Google. So yun lang ang inaasahan namin sa biyahe na yan. Kasi lahat po kami na dumaan dyan o nagpunta dito sa North Loop na to ay puro first timer lang. So wala naman po talaga yung ibang na nakarating na dyan. Dito ma-miss ka rin sa kanilang mga tulay na napakahaba. Ang ilog naman, lalaki ng ilog. Kaya iniisip ko nung nandito ako sa part na to, sabi ko kaya pala siguro kapag nagkakaroon ng bagyo rito sa part na to is talagang ang tubig is amplo, talagang malaki. Kasi may kita nyo naman sa video natin
ang lawak ng kanilang ilog. Kaya kapag ito ay umapaw, is napakalawak talaga ng sasakupin ng tubig. Dahil sa purong kapatagan talaga siya. Kaya yun lang ang naisip ko kaagad doon. Ayan, kaya pumasok na ulit tayo sa bayan ng Bayumbong. Hindi ba Biskaya? Ayan, Bayumbong. So, marami pa rin po tayong madadaanan dyan sa ating paglalakbay na to hanggang sa tayo ay makakaraan pa ng Tuwigaraw. Pero siyempre habang nandito pa tayo, di pa tayo ng area na to, sulitin muna natin. Kasi marami pa tayong mga dadaanan ng mga magagandang tanawin. So totoo nga ang sinasabi ng mga taga-norte talaga na kung talaga daw ang sabi nila sa akin, kung ikaw ay mapapapunta doon sa part ng lugar daw nila is talagang mamamangha ka. Totoo nga naman. Nakita ko rin naman nung ako ay nakadaan na. Diba? Hindi natin masasabi talaga na hindi ka ma-amaze. Kasi kalimitan dito makikita lang din natin yan. Meron din naman yan sa probinsya namin, pero iba kasi yung kalsada kasi na to is talagang purong tuwid. Ang haba-haba talaga ng katuwiran na kalsada na yan. Kaya nga pag titingnan mo, dulo, paglusong, dulo pa rin uli. Hindi kasi kagaya doon sa amin sa papunta ng way ng Samar na ang medyo may kahabaan lang na kalsada dyan is sa bandang Legazpi. Yan, sa bandang Legazpi City. Kasi nabigyan lang din naman yung part na may kapatagan talaga. So yun, dito napadaan tayo sa isang checkpoint at siyempre kailangan din natin muna sumunod sa protocol ng ating mga kapatid na mga pulis, ano? Yan, meron din sila mga volunteer. So sila rin yung mga nag-a-assist na ibang na-check, kaya maalwan din sila mag-checkpoint. At saludo naman ako kami sa kanila, no? At napakamabait din nila, approachable sila. At may kasama pang ingat pagka tayo ay lumalagpas na. So malaking bagay na mayroon silang ganyan na checkpoint at mga gabay sa kalsada. Ngayon, kung tayo po ay nakakita na may checkpoint, is gawin po natin ay mag-minor na po tayo at huwag na po tayong maghintay na paparahin pa tayo na ipakita po natin ang ating disiplina na malayo pa tayo nag-minor na, tapos pag pinento, saka lang din po tayo hinto. Ganun lang po ang dapat natin gagawin kapag may checkpoint, mga kapatid. Kita lang sa kanila na tayo ay mga disiplinado rin na motorista. Diba? Kasi mayroong iba dyan na pag na-checkpoint is talaga humiilag pa kung saan palulusot-lusot, cover pa sa mga sakyan. At kalimitan naman po kapag checkpoint ng probinsya, ang kinukuha lang ay lisensya. Pero alam naman po nila siguro yan na kapag tayo ay layo sa lugar is alam siguro nila na kompleto tayo, na mayroon tayong warsier, nakarestro ang motor natin at mayroon din tayong lisensya, siyempre. Kaya pag nalagpas nga natin ang checkpoint ito, makikita uli natin ang magagandang tanawin uli dito sa kanilang lugar. Napakasisimple ng bahay, pero ang gaganda. Simple mo lang siyang tingnan, pero talagang ma-miss ka at ang ganda ng forma ng mga bahay nila. Tapos pagdating sa likuran ng bahay nila is napakalawak naman na pala yan. Kaya masasabi mong hindi sila magugutom dito. Diba? Kasi puro palayan. Ayun, kung mapapansin niyo yan dito sa area na yan, ayun, hanggang doon sa dulo, tuwid na tuwid yung kalsada na hindi mo iisipin kung may hangganan pa ba yan. Halos nasa 1-2 oras minsan na ganyan straight. Dire-diretso mo lang. Ang kalaban mo lang talaga dyan kung halimbawa nagbibiyahe ka ay yung pagod, antok, at ngalay sa kamay. Kasi iba pa rin pati yung pakurba-kurbada na kaysa sa diretso. Mas gusto ko pa yung kalsada na medyo may paliko-liko kaysa sa ganyan na diretsuhan. Kasi pagka diretsuhan is parang nakakaantok. Kasi diretso lang siya, may tendency na siyempre tiwala ka na magkakaroon na ang kaunting disgrasya. Hindi kagaya kasi kapag may mga kurbada, mangingan tayo dyan, is talagang ang mentalidad mo is talagang gising ang diwa mo. Yan, uunahan natin sila sa part na to para videohan naman natin sila. So yung inunahan natin kanina is sniper, si Paring Awin, at yung ating isusunod naman na uunahan dito ay 150N. Yan.
is ride na 150 yan. Yan, si kapatid Camilo, shout out. Yan, si kapatid Camilo. Yan ang ating mga riders na North Loopers. At syempre, si Bunso, ayan, si Vice, shout out Vice. At ang ating bisita, Rosia Repay, mga taga Laguna. At syempre si kapatid Cyrus. Ayan, shout out sa inyo kapatid Cyrus, kay Joseph at kay Joshua. Ayan, yung mga backride na ni si Joseph at yung nagdadrive na Rosia Rep ay si Joshua. So pag ganyan kasi ginuuna ko sila mga kapatid is kumukuha lang talaga ako ng maganda angulo ng pagbibideo para sa kanila. So tapos papaunahin na lang uli natin sila para naman masundan natin uli, matuloy-tuloy, masustain lang natin yung ating pila na masunod lang. So ayan ang ating experience si kapatid de Cyrus, ayan ang Rosia Rep siyempre susundan na naman ni Bunso kasi nagmi-minor na ako dyan kaya maabot na sila. Ayan, kapatid Camilo. At shout out siyempre kay paring Awin, ayan yung nasa hulihan. Ang ating lagi rin kasama sa biyahe natin, no? Tatlong sama niya na sa atin yan. Nagsumama na ng Bagyo, sumama na ng Pangasinan at itong huli ang North Loop. Sniper 150, yan. Shout out paring Awin Mula, Magdasok, Alog, yan. So, balik tayo doon sa ating pintuan. Ayun, nakuha na pa rin pala ako ng ating cameraman. So, nalapitan pa rin pala tayo, no? Hindi lang pala sila ang nakuha na ng video, pati rin pala tayo. Nung nakalimutan ko, hindi ko alam yan na mayroon palang ganun. Hindi ko akalain na makukuhanan pala tayo rin, no? Kasi kalimitan tayo nagbibideo lang, hindi tayo nakikita talaga dyan sa natin, mga videos na ginagawa natin kasi sumusunod lang tayo sa kanila. So ayan, balik mo naman tayo dito sa likuran lang sa kanila habang tayo ay sumusunod lang. Pinipil pa rin natin yung ganda ng tanawin, binubusog natin, no, hinihitik natin yung ating mga mata sa ganda ng mga tanawin. Ayan yung kalsada mga kapatid, tuwid na naman. Pag nakakaliko ka ng kakaperanggot, ang katuwiran is ang haba-haba na naman. Ganun ka, ang kalsada dito. Ganun kaganda na hindi ka mag-aalala, no? Pero isa sa naging ko dito, problema ko nung parting mga alauna, alas 12, mga ganun katanghalian is parang si Vice sinaantok na nung time niyan, kaya iniyaya ko silang magpahinga muna sa gasolinahan. So yung balik tayo dito sa mga gandang tanawin, ayan yung mga kumatatanaw ninyo sa bandang kanan natin ngayon. Yung lawak ng palayan, So magsasawa ka lang dito kapatid ko, ikaw dito nakatira. Ikaw na lang siguro ang ayaw magtanim nung mga pwede mong pagkakitaan, o punan. Pero kung sa pagtataniman lang, ang grabe ang lalawak, ayan kaliwat kanan naman. Wala kang masasabi rito. Sabi nga sa amin, nasa sa'yo lang yan kung hindi ka dito mabubuhay. Pag hindi ka daw nabuhay, tamad ka sa probinsya. Pero pag nabuhay ka, masipag ka. So, totoo yun. Kahit sa lugar ko yan, kahit sa syudad, kung nasa probinsya ka man, pag ganun din ang naging ugali mo, o hindi rin mo yung maganda. Kaya, kahit sa lugar ka mapunta, kailangan sipagan mo tiyaga sa buhay. So, yun, napupunta tayo sa buhay-buhay. Balik tayo dito sa kalsada. Ayan, makikita na uli natin dito sa kalsada na tayo, yung paligid natin, minsan yung mga palay na yan, mga naani na. Tapos yung iba naman dyan mga kapatid na nadadaanan din natin is yung mga hinog pa lang, yung mga kulay dilaw, ganoon. Tapos yung mga green is yung mga postbong pa lang, yung mga bagong tanim. May mga tubig-tubig, yung mga bagong tanim pa lang. Tapos yung iba is talagang yung dinadaanan pa lang ng traktor, yung parang pinuputik pa nila. Kaya ganyan ang itsura. Pero dun sa left side, nakikita nyo yellow green ng dahon. Kaya naman ay medyo pahinog na yung kanilang mga bunga. Ito, dadaan tayo dito sa mga bayang-bayang ulit. Kaya medyo may mga ganyan sila, animal quarantine checkpoint. Para sa mga hayop naman itong checkpoint na ginagawa ng ganyan. So, inaantabayanan din yan siguro nila, yung mga baboy, gano'n, na dumadaan, kinecheck din nila. Hindi natin alam yun kasi first time lang din natin nadadaanan yung mga ganyan. Ito, may nakita tayo dito sa bandang kanan natin na malawak na tubigan. Ito ay hindi ko rin sure naman yan kung mayroon ba silang rito, tawag nito yung
Pispan, no? Pero tingin ko parang wala sila masyadong pispan dyan. Ang pangunahing produkto talaga nila rito is palay. Palay, mais, tapos yung mga gulay. Kasi nung may nadaanan din kami na isang area, isang part ng, excuse me, ng part sa may Cagayan din, na halos buong kalsada talaga nakabilad yung mga palay, nakabilad yung mga mais. So, sabi ko nga, medyo delikado rin yung mga mais. O kahit yung palay, kung madadaanan ng motor kasi tendency mislide yung gulong natin doon kapag halimbawa napunta ka sa gilid. Pero ganun pa man, hindi naman ganun karami kasi yung sasakyan, kaya okay lang din siguro, magbibilad sila sa part niyan. Yung kulay puti niyan na hanggang dito sa may guwit, is talagang sakot yan na binibilad nila ng mga palay or mais. No? Kaya tayo naman ay nakakadaan naman dahil apat naman ang kalsada dyan na nakakadaan. Pero may area din na ganito na papasok ka ng bayan na two-way lang siya. Pagka sa looban na talaga, pagka sa diversion ka kasi malawak talaga, apatan. At dito mga kapatid sa tulay na to, hindi ko na alam kung anong part to nung lugar na to. Ang ganda rin ng tulay na to. Napakaganda ng pagkakagawa, pulidong-pulido, purong bakal, tapos sa ilalim pala yan, napakaganda. Di mo akalain na matataniman pa ng palay. Hindi ko sure bakit gano'n nilagyan pa ng tulay, o pwede naman sa baba, o baka naman kaya nilagyan pa ng tulay yan para medyo mag-level lang yung lupa hanggang doon sa dulo, kasi may ilog pa rin sa unahan. Tas palayan, no? Malawak din kasi yung tanghaba ng tulay na to. Malawak din pati yung ilog, kaya siguro ganyang kahaba yung tulay na ginawa, mataas at matibay, na talagang purong bakal din yung kanilang production. Makikita natin sa ilog na to yung lawak. Kasi ang ilog namin hindi ganyang kalawak. Dito sa norte, ang lawak talaga na nasasabog. Parang kung titignan mo tong na to, tulay, halos parang magkakasing haba lang din sila ng San Juanico Bridge. Kasi nakadaan din naman ako ng San Juanico Bridge. Dahan-dahanin mo siya, abot siya ng mga 15 minutes. Pag dinandahan mo tatawirin. So ito rin naman, kung dahan-dahanin mo rin tong area na to, tapos medyo malayo-layo rin, no? Sa San Juanico kasi nagkaiba lang. Ayun ay paliko-liko ang tulay, dito is padiretso lang. So yun, magpapagas muna kami rito at magkakarga muna ang mga riders at titingnan natin kung gaano ba karami ang may kakarga natin din. So saglit lang pala kami dumaan doon. Hindi na natin nakuhanan yung ating pagkakarga kung ilan ang may karga. Sa atin kasi medyo naging matipid naman yung ating motor sa gas. Pero kung nireading ng mga tropa is 33, tumakbo lang yun sa akin. Bali 5 lang nawala kasi 38 yan nagre-range yung aking motor sa per liter. So 38 km. So nag 33 na lang siya, nawala ang 5 km. So dahil siguro doon sa pinalit kong belt ng click kasi hindi na rin naging maganda. At the same time is wala akong hatak pataas, nasira din pala yung ko dyan, yung aking pulley. Kaya dito ko na yung napansin, yung binaklas ko na, pinalitan ko na. Hindi ko lang nagawa pa ng video. Ayan, pasok na naman tayo dito sa Kabayanan na hindi ko na alam kung anong bayan na naman itong madadaanan natin. Kaya tayo babaybay lang. Pag ganito kasi nandito tayo sa looban, dito tayo bumabagal ang takbo. Kahit saan naman, di ba? Kung talaga tayo nasa highway lang, o kaya nasa mga diversion, tuloy-tuloy ang ating flow. Pero kapag na tayo ay nakakadaan na sa mga looban o bayan, ayun ay bumabagal na tayo kasi siyempre maraming sasakyan, maraming mga motor, tricycle, mga namamasada. Kaya ganun ang takbo natin. Hindi na tayo nakakabilis masyado. Pero pag tayo lumagpas naman, ay ganyan lang uli. Medyo matuloy-tuloy na. May tulay na naman tayong nadaanan mga kapatid. So napakarami ng tulay na nadadaanan natin. Ayun, nung napansin ko mga kapatid, yung ulap na yan. Ayan, kinabahan na ako niya. Sabi ko, delikado tayo dyan. Sa yan niya ay ulan na.
Papansin niyo yung palayan na yan, mga hinog na yung palayan na yan, mga kapatid. So dito sa part na to, sa ating video na to is hindi na tayo makakakuha ng video niyan pagka tayo ay na pumasok sa bundok, sa Sierra Madre. Kasi dyan, hindi ko alam kung Sierra Madre yung bundok na yan dyan. Dyan daw kasi talaga, ang sabi sa akin ng mga nagbibiyahe din dyan, na kapag once na dumaan ka daw dyan, hindi talaga pwedeng hindi umuulan dahil sa mababang klase ng ulap na dyan niya dumadaan, so nababasag para nagiging ulan siya. Kaya nang makakakuha na uli tayo ng video niyan, pagtawid na uli natin ng bundok yan sa part na yan. Kasi medyo mahaba-haba rin yan, yung ayan, nakikita yung kulay itim na yun. Bali na sasalubong kasi natin yan yung ulan na yan. Yun nga, doon ako kinakabahan niya sa kanila. Sabi ko, salubong na tayo sa ulan. Kaya kailangan natin pahinga o sumilong muna kung halimbawa man. Pero nagtuloy-tuloy pa din kami kasi gawa nga nung hindi naman niya ganong kalakas nung umaambon. Pero nung palapit na talaga kami doon sa kabundukan na yun, sa bundok, eh doon na talaga bumagsak na yung ulan. Kaya tinuloy na namin hanggang sa kabilang bundok. At pagka tawid nga namin doon sa kabilang bundok na yun, ay doon na nga wala namang ulan, tuyo-tuyo. So nakaka ano lang, no, na nagkaputi ka doon sa kabilang bundok. Nung nasa kabilang side ka pa, nung pagtawid mo doon sa kabila is tuyo-tuyo naman. Pero syempre, parte po yan ng pagiging isang biyahero o riders na tinatawag. Andiyan po yan yung bigla kang uulanin, yung may mga magkakaroon ng aberya sa biyahe. Normal po yan sa isang riders. Kasi pag hindi mo maranasan yan, yung mga ganyang mga pangyayari na halimbawa man na kahit yung plat lang, is hindi ka talaga riders, ano? Pero yung bibiyahe ka ng walang kaputi kasi sa ibang bansa sinasabi ang riders ay nagbibiyahe daw kahit rain or shine. So hindi sila nagkakaputi. Sa mga Pilipino kasi kailangan talaga may baon yan. So tayo nagbaon talaga tayo ng kaputi dyan para hindi rin mabasa yung ating mga dala-dalang gamit, siyempre. Kasi may mga bag tayo, mga palitan natin ng damit. Kasi unang-una is malayo ang ating biyahe at ito ay aabot ng hanggang 3 araw. So sumubra nga kami sa 3 araw, is umapat pa kaming araw, no? Imbis na dapat Sabado ay nakabalik na kami, is nakabalik kami ay Linggo na ng umaga. So mahaba-haba pa itong mga part na gagawin natin, mga kapatid. So ilang part pa itong ating video na gagawin is itong ano kasi natin, part 4 is nasa day 1 pa lang to. So wala pa tayo doon sa ating day 2, day 3 hanggang day 4 na gagawin natin, no? Pero sa mga part kaya medyo inahabaan ko na rin yung aking video, mapapansin nyo halos ilang minuto rin ang ating mga video, maabot ng 20 minutes mahigit kasi para hindi dumami yung ating video, mapanood na rin natin yung kabuuan ng mabilis. So yun nga lang, kagaya nito, mahirap lang na talaga nagbo-voice over tayo na mahaba rin yung ating ginagawang voice over kasi dito sa kabilang ano kasi ito, sa cellphone kasi ito. Okay, maraming salamat mga kapatid at abangan po natin ang ating part 5. So yun, ingat po tayo mga lahat mga kapatid at enjoy watching. Thank you!